Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan ang tatalakayin natin ay patungkol sa kakalabas lamang na resulta ng isinigawang Pulse Asia Survey regarding sa trust and approval rating ng ating mga top government official mula sa presidente hanggang sa House Speaker of the House of Representatives. So without further ado mga kababayan, let's go at atin ang himayin at analisahin kung ano ang nilalaman ng result ng survey na isinagawa ng Pulse Asia. So ayun nga mga kababayan, ang media release ng naging resulta ng Pulse Asia Research September 2024 nationwide survey on the performance and trustworthiness rating of the top national government official ay inirelease nitong lamang September 30, 2024. So sa nangyaring survey, ang survey ay kinandak noong September 6 hanggang September 13, 2024. Ang method na ginamit sa paggandak ng survey ay face-to-face interviews. Ang nationwide survey na ito ay mayroong 2,400 respondents na adults which is 18 years old and above. Ang result ng isinagawang survey na ito ay mayroong plus minus 2% error margin. Ibig sabihin, halimbawa, if ang nakuhang result na score ng government official is 50%, ibig sabihin plus minus 2 ang error of margin. In reality, maaring 48% or nasa 52% ang kanyang score. At ito ay mayroong 95% confidence level. Ibig sabihin na yung 50% na hinalimbawa natin kanina, ibig sabihin nun is 95% na tiyak na yun nga ang totoong result sa isinagawang survey. Mga kababayan, habang isinasagawa ang survey na ito, maaring naka-impluwensya sa result ng survey ang mga current events na nangyayari sa ating bansa. Kagaya na lamang ng pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, yung mga isinasagawang hearings ng Senado at ng House of Representatives regarding Alice Goo and sa Pugo at ang pag-alis niya sa Pilipinas habang isinasagawa yung mga hearings. Maliban sa mga unang nabanggit, maaring ang patuloy na tensyon between sa Pilipinas at China sa West Philippine Sea ay nakapagbigay din ng influensya sa naging resulta ng ating ng isinagawang survey ng Pulse Asia. At yung mga series of hearings about sa OVP budget ni Vice President Sara at iba pang mga OVP officials na isinasagawa sa House of the Representatives, maaari ding nakadagdag ng impluensya sa naging resulta ay ang mga isinasagawang investigasyon sa House of Representatives patungkol sa war on drugs noong nakalipas na administrasyon. Isa pa dito yung increasing cases, yung patuloy na pagtaas ng monkeypox na naitala sa ating bansa. Dagdag pa rito yung yung food poverty threshold na sinasabing 21 pesos per meal ang minimum cost ng pagkain na kailangan ng bawat Pilipino. Panghuli na maaring naka-impluwensya sa result ng isinagawang survey nitong September ay ang pag-release ng data ng Philippine Statistics Authority na nagsasabing ang inflation ay bumaba daw mula 4.4% nitong July hanggang 3.3% nitong August. Now mga kababayan, ating puntahan itong awareness and performance rating of top national government officials na isinagawa nga nitong September 6 hanggang 13 ng taong 2024. So sa nakikita natin sa table mga kababayan, si Ferdinand Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, habang si Sara Duterte at si Francis Joseph Escudero ay nag-tie sila ng 60% approval rating. At ang nakakuha ng pinakamababang approval rating ay si Ferdinand Martin Romualdez na mayroong score na 32%. Sa undecided naman mga kababayan, si Bongbong Marcos ay nakakuha ng 29%, habang si
Vice President Sara ay nakakuha ng 23%, si Senate President Escudero ay nakakuha ng 32%, at si Martin Romualdez ay nakakuha ng 44%. Sa score naman ng disapproval rating mga kababayan, ang presidente ay nakakuha ng 21%, ang Vice President ay nakakuha ng 17%, ang Senate President nakakuha ng 8%, at panghuli ang Speaker of the House ay nakakuha ng 24%. Kung i-summarize natin mga kababayan, sa approval ratings, both the Senate and the Vice President garnered the highest score with an approval rating of 60%, habang ang House Speaker naman na si Martin Romualdez ang nakakuha ng pinakamababang score ng approval rating. Ibig sabihin, si Martin Romualdez ang nakakuha ng pinakamababang approval ng mga mamamayang Pilipino na approve sa kanila ang kanyang performance as House Speaker ng mababang kapulungan or sa lower house. Habang sa undecided naman, sa bilang ng porsyento ng mga hindi pa nakapag-decide na mga Pilipino, kung magsasabi ba sila na approve or disapprove yung performance ng isang top government official, si VP Sara ang nakakuha ng pinakamababa, which is good for her, and si Martin Romualdez naman ang nakakuha ng pinakamataas na score ng undecided na may bilang na 44%. Ibig sabihin, para kay Martin Romualdez, kung at the last minute, kung magdi-decide itong 44% na approve si Romualdez, okay, pabor sa kanya. Pero kung papabor itong 44% sa disapprove, so hindi pabor sa kanya. Yan lang yon. Habang sa disapproval rating naman, kung isasama natin, ang Senate President ang nakakuha ng mababang disapproval, which is good for him, just very good for Escudero. At ang pumapangalawa nga sa kanya na nakakuha ng pinakamababa ay si Vice President Sara Duterte, which is also good for her. At ang winner sa disapproval rating ay si Ferdinand Romualdez na may score na 24%. So despite sa mga paayuda, despite sa bilyon-bilyong amount na pera na kanyang inilabas para ipamudmod at gawing ayuda, still 24% pa rin ang nagsasabing disapprove sa kanila yung performance ni Martin Romualdez. So now mga kababayan, let's move on sa trust ratings. So sa table 2, makikita natin dito ang result ng awareness and trust rating of top national government officials. Sa Big Trust, si Ferdinand Marcos Jr. ay nakakuha ng 50%, habang si Sara Duterte naman ay nakakuha ng 61%. Si Escudero naman ay nakakuha ng 56%. Si Martin Romualdez ay nakakuha ng 31%. Sa undecided naman, si President Marcos ay nakakuha ng 28%. Si Vice President Duterte ay nakakuha ng 22%. Si Senate President Escudero ay nakakuha ng 35%, si Martin Romualdez ay nakakuha ng 44%. Sa small or no trust naman, si Ferdinand Marcos nakakuha ng 22%, si Sara Duterte 17%, si Cheese Escudero nakakuha ng 8%, at si Romualdez ay nakakuha ng 25%. So, kung isummarize natin mga kababayan, si Vice President Sara pa rin ang nakakuha ng pinakamataas na trust rating, amounting 61%. Habang nangungulilat sa trust rating itong si Martin Romualdez. Sa undecided mga kababayan, ang may pinakababang bilang ng porsyento ng tao na nagsasabing undecided sila kung magbibigay sila ng trust or hindi sa ating top government officials, sa ating national government officials. Si VP Sara ang nakakuha ng pinakamababang score na may 22%, at si Martin Romualdez naman ang nakakuha ng pinakamalaking score na may bilang na 44%. Sa small or no trust naman mga kababayan, or yung mga tao na nagsasabing wala silang tiwala or kaunti lang ang yung tiwala nila sa government officials na nandito sa table mga kababayan, ang may pinakamababang score na nakakuha ng small or no trust ay si Cheese Escudero na may score na 8%, at ito ay sinundan ni Vice President Sara na nakakuha ng 17% at nanatiling panalo
sa mayroong pinakamalaking bilang na small or no trust score si Martin Romualdez na may rating na 25%. So yun mga kababayan. And now let's move on mga kababayan sa approval rating trend from December 2023 to September 2024. Sa approval mga kababayan, ipagkukumpara natin ang mga approval rating ng national government officials natin. So mga kababayan, sa nakikita natin ngayon sa screen, ginawa natin ng graph ang naging resulta ng mga isinagawang survey noong mga nakaraang mga quarters simula December 2023 hanggang present September 2024. So mga kababayan, as you can see sa approval rating, nananatiling undefeated si Vice President Sara Duterte na nakakuha ng may pinakamataas na score ng approval rating since December 2023. So kung makikita natin sa trend mga kababayan, descending yung order ng ating graph mga kababayan. Mula 74% noong December 2023, naging 67% noong March 2024, naging 69% noong June 2024, at ngayon naging 60% September 2024. Pumapangalawa naman kay Vice President Sara, consistent yung kanyang placement sa approval rating ay si Bongbong Marcos. From December 2023 hanggang September 2024, kung makikita natin sa graph sa screen mga kababayan, descending yung order ng kanyang scores ng kanyang approval rating. So, from 68% noong December 2023, naging 50% na lang ngayong September 2024. Habang ang Senate President, itong from December to March 2024 na result is hindi pa si Escudero ang naging Senate President that time, si Mig Zubiri pa. Well, anyway, i-compare pa rin natin sa national government officials ang kanilang score as a Senate na lang, no? So, ang Senate ay nakakuha ng 49% noong December. Actually, paakyat sana itong trend nila. Kaso lang, noong June is wala silang approval rating kasi transition ito ng pagpapalit ng liderato sa Senate presidency sa Senate. So, by that time, pinalitan si Mig Zubiri ni Escudero as Senate President. Kaya, 0 ang score nila noong second quarter of this year. Ganun pa man, pagdating ng third quarter, September 2024, si Escudero ay nakakuha ng 60% na approval rating, which is nagtay sila ni Vice President Sara. At panghuli at laging kulelat, from December 2023 hanggang September 2024 ay si Martin Romualdez. Staggering yung trend ng kanyang approval rating. From 39, bumaba hanggang 31. Noong June, umakyat siya muli ng 4%, kaya naging 35%. And now, sa katatapos lamang na isinigawang Pulse Asia survey, ay bumaba na naman siya ulit ng 32%. Now, mga kababayan, let's move on sa undecided. Si Martin Romualdez ay nanatiling winner sa lahat na 4 na mga top government officials. Since December 2023, ang range ng kanyang undecided score ay nasa 44 hanggang 48%. So, pinakamataas niya noong December 2023, bumaba ng 4% noong March 2024, umakyat uli ng 1% noong June 2024, at ngayon bumalik sa 44%. So na mga kababayan, ang nakakuha ng second spot sa most number of undecided in percentage ay si Senate President Chis Escudero. So since sa time ni Mig Zubiri, noong December 2023, bumaba ito from 40% hanggang 38% noong March 2024. At yun nga, nagpalit ng liderato sa Senado, kaya wala silang score anong second quarter of this year. So sa third quarter ay bumaba sila hanggang 32%. Sa nakikita natin mga kababayan, ang Senate is descending yung trend nila sa score na undecided. At ang pumapangatlo naman sa may pinakamaraming bilang na undecided ay si Bongbong Marcos. Ascending yung trend niya mga kababayan, from 22% noong December 2023 hanggang nag-flat siya noong June 2024 at September 2024 na result na 29%.
And lastly mga kababayan, si VP Sara pa rin ang panalo sa lahat kasi siya ang nakakuha ng may pinaka mababang porsyento ng mga tao na nagsasabing undecided sila kung bibigyan nila ng approval rating o disapproval rating ang ating Vice President. So from 18% noong December 2023, umakyat ito sa 23% sa katatapos lamang na isinagawang Pulse Asia survey. So mga kababayan, let's move on sa score ng mga top government officials sa kanilang disapproval rating. So as we can see sa screen mga kababayan, si Martin Romualdez pa rin ang nakakuha ng may pinakamataas na disapproval rating since December. So from noong December 2023 nasa 13% lamang siya and bigla siyang tumaas, biglang nag times 2 noong March 2024 and then bumagsak ulit to 21% noong June 2024 at again, umakyat muli siya ng 3% at naging 24% sa katatapos lamang na isinagawang Pulse Asia survey. Gayon pa man mga kababayan, sa lahat ng top government officials, siya pa rin ang may pinaka mataas na score ng disapproval despite sa kanyang effort na mamigay ng mga ayuda. So next mga kababayan, sa nakikita natin na may pinakamataas na disapproval rating ay si Bongbong Marcos as we can see sa trend sa nakikita natin dito sa graph sa screen. So noong December 2023 okay pa siya, masyadong magkakalapit lang yung score nila ng disapproval rating ni Vice President Sara. So by that time hindi pa masyado maingay yung about sa yung paninira ni Tambaluslos. Kung mapapansin natin sa trend mga kababayan, nangyari di ba yung issue about People's Initiative at nagsalita si Pangulong Duterte sa Maisog Rally noong January 2024. So after that, nung ginawa ang disapproval rating noong March 2024, biglang tumaas yung score ni Bongbong Marcos kasi doon na binunyag ni Pangulong Duterte na mayroon tayong Pangulong Ngagva. Ayun, biglang bumulusok at tumaas ang score ng disapproval rating ni BBM ng 11%. So from 9% naging 20% noong March 2024. And mind you mga kababayan kung mapapansin natin, nagsabay umakyat yung disapproval rating ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez kasi sila yung responsible persons behind sa issue ng People's Initiative. Kaya tumaas yung disapproval rating nila by that time. So by that time mga kababayan, hindi na bumaba ang trend. Continuous na yung pag-akyat ng kanilang disapproval rating. So hanggang sa naging 21% nitong latest survey ng Pulse Asia. And now, sa pangatlong spot ay ang ating Vice President Sara Duterte. Siya ang nakakuha ng third spot ng may pinakamataas na disapproval rating. From December 2023, siya ang may pinakababa sana na disapproval rating na 8%. So, umakyat ito kasi nagsimula na ang paninira, so on and so forth. By March 2024, maingay na yata dito yung yung issue about confidential fund. So, yung disapproval rating niya is tumaas ng 3 points, no? From 8%, nadagdagan siya ng 3 points noong March 2024 kaya naging 11% yung disapproval rating niya. Pagdating naman ng June 2024, biglang bumaba ng 2 puntos. From 11, naging 9% na lang. And dito sa huling survey, almost nag times 2. Or sabihin na lang natin nag times 2 ang kanyang disapproval rating. Umakyat from 9%, naging 17%. And lastly, yung trend ng disapproval rating ni Mig Zubiri from December to March ay descending from 12% hanggang sa naging 10% noong March. And now, pagdating ng September, pagkaupo ni Escudero, ang disapproval rating nila ay 8%. So, sila ang nakakuha ng pinakamababang disapproval rating sa apat na top government officials. And now, let's move on sa trust rating trend from December 2023 to September 2024. So, sa trust rating, ang nakakuha ng pinakamataas na score ng Big Trust from December 2023 hanggang September 2024 ay si Vice President Sara. Although, nanatili siyang top-notch, pero alarming pa rin mga kababayan kasi kung papansinin natin sa trend is descending
So from 78% noong December 2023, naging 61% na lang this September 2024. So kung mapapansin natin, from the last 2 quarters ng survey, which nag-flat siya sa 71%, nawala sa kanya ang 10% na trust. So saan napunta yung 10% na trust? Probably, kung i-base natin sa issue from June to September, dyan malala yung bakbakan yung issue regarding confidential fund na ipinupukol sa kanya ng mga young goons ni Tamba sa House of the Representatives regarding sa 2025 OVP budget proposal. So which is very clear naman no, na inaatake nila ang Vice President instead na ang pag-usapan nila is yung 2025 budget. Ang pinag-uusapan ng mga kongresista, ang mga ibinabatong tanong sa kanya is nakapako palagi sa confidential fund. In my opinion mga kababayan, regarding sa data na ating nakita, may epekto ang ginawang pagsira or pagwasak ng mga kalaban ni Vice President Sara sa kanya. This is alarming kasi although siya pa rin ang may pinakamataas na score, alarming pa rin ito sa lahat ng mga Pilipino kasi nga probably marami ang naniniwala na totoo yung issue na ipinupukol kay Vice President Sara, which is hindi kasi clear naman siya sa sa COA. So ang maaring gagawin lamang ng ating mga kababayan ngayon upang ma-regain ni Vice President yung 78% niya noong December 23 or kung hindi man yan ma-achieve at least pabalik na ascending yung trend is i-disseminate yung information na cleared na siya sa COA. Anyway, available naman yung video na sa sa social media nagkalat. The least that we can do na lang mga kababayan is i-share natin yung video sa ating mga pamilya at sa ating mga kaibigan. Ang nakakuha ng second spot mga kababayan na nakakuha ng highest score ng trust rating ay ang Senate, which is from 51% increasing yung nila trend, naging 69% nung last June 2024. Ngunit bumulusok na naman ito pababa nitong September 2024. From 69% naging 56%. And now mga kababayan, ang pangatlong spot na nakakuha ng big trust ay si Bongbong Marcos. From 73% noong December 2023, bumaba siya at naging 50% nitong huling isinagawang Pulse Asia survey. So yan. At ang undefeated kulelat ay si Martin Romualdez. Although staggering yung niya, nagpa-falter yung trend ng kanyang trust rating, still siya pa rin ang pinaka-kulelat despite sa mga exposures ng pamimigay at pamumudmod ng mga ayuda. Siya pa rin ang may pinakamababang trust rating na nakuha. So from 40% noong December 2023 at naging 31% na nitong huling Pulse Asia survey. Next, ang pag-uusapan natin is yung bilang naman ng mga undecided na may trust sila sa top government officials o wala. So ang winner dito mga kababayan, makikita natin sa graph, ang winner ay si Tamba pa rin, si Martin Romualdez. Kasi siya ang nakakuha ng highest score na hindi bababa ng 42%. Kasunod niya na nakakuha ng undecided ay ang Senate. Nag-flat ito noong December 23 hanggang March 2024 noong si Zubiri pa ang Senate President. At bumaba ito ng 4% ng si Escudero na ang umupo nitong huling isinagawang survey. Naging 35% na lang. Next, ang pangatlo na nakukuha ng may pinakamaraming bilang ng undecided ay si Bongbong Marcos. From 20% noong December 2023, umakyat ito ng 28% nitong September 2024. Si VP Sara ay nakakuha ng 15% noong December 2023. Although consistent siya na nakakuha ng pinakamababang undecided score, kung makikita natin sa graph is ascending yung trend.
So hindi pa rin tayo pakakampante mga kababayan kasi nga patuloy siyang sinisira sa House of the Representatives ng mga young goons. So as we can see, ascending yung kanyang trend from 15% naging 22% nitong September 2024. And kung ma-observe din natin mga kababayan, parallel yung graph ni BP Sara at ni Bongbong Marcos sa score nila sa undecided. Ang panghuling pag-uusapan natin mga kababayan is itong small or no trust. Sa kasamaang palad, si Martin Romualdez pa rin ang nagwagi, ang nakakuha sa corona sapagkat noong December 2023, siya yung top government official na least trusted since December 2023 as per dito sa data na ating present mga kababayan. Noong December 2023, nakakuha siya ng 14% at umakyat ng 10% noong March 2024 kaya naging 24% yung score niya. Nag-fluctuate, bumaba konti ng 1%, so naging 23% noong 2024 at umakyat na naman ng 2%. So naging 25% itong katatapos lamang na isinagawang survey. Next, ang nakakuha ng may pinaka mababang trust or walang trust ay si Bongbong Marcos. As you can see sa graph, smooth yung pag-increase niya from 7, naging 15, naging 21. So, nag-increase siya ng 7% every quarter. And now, pagdating ng September 2024, biglang bumagal yung umakyat lang ito ng 1%, kaya naging 22%. Good news ito para sa atin mga kababayan kasi nga, klarong-klaro or very clear sa atin mga kababayan na marami ang hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Marahil ito'y dahil sa mga aligasyon laban sa kanya patungkol sa droga, patungkol sa corruption, mga katiwalian. So probably mga kababayan, mekos-mekos na ang mga reasons kung bakit smooth yung pag-increase ng kanyang no trust rating. Ang pangatlong spot na nakakuha ng malaking porsyento ng no trust score ay si Vice President Sara. From 6% noong December 2023, umakyat siya ng 2% noong March 2024 nung nagsimula na yung issue regarding PI. So from 6% naging 8% at nag-flat siya from March to June. Natiling 8% yung score niya. At ito nga, bumulusok siya, nag-times 2. Times 2 yung no trust niya from June 2024 to September 2024 nitong huling isinagawang Pulse Asia survey. So nag times 2, naging 17% ang kanyang no trust. It's very clear na naging effective yung ingay about confidential fund ng mga kalaban niya sa gobyerno, yung mga sumisira sa kanya. So mga kababayan, the least that we can do mga kababayan is to inform our family, our loved ones na i-share sa kanila ang information na si Vice President Sara ay cleared na sa COA. Ibig sabihin, yung mga aligasyon, yung mga paratang sa kanya na nilustay niya in 11 days ang 125 million, that is very wrong. Isa lang yung paninira. Kasi ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi na ginamit sa tama or ginamit sa wasto yung confidential fund. So may resibo yan mga kababayan, recorded yan sa ginawang hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability. And besides mga kababayan, yung 11 days issue is orchestrated, sensationalized yan mga kababayan kasi nga, the truth is, yung 11 days is disbursement, period yan. Ibig sabihin, that time is doon pa wini-withdraw ang pera from the bank. And aside from that, patibong naman yun kasi yung 125 million mga kababayan kasi galing yan sa Office of the President at kanilang i-forward yan sa Office of the Vice President which is patapos na ang taon. December I think. Basta December yan. Probably 11 days bago matapos ang taon. Kaya no choice si Vice President Sara. Kaya niya pinadisburse yung 125 million na confidential fund kasi nga mas malaking issue kapag lumampas siya ng pag naabutan siya ng another year na hindi pa niya nagastos yung pera. Mas mas malaking issue. And besides, pag sinabing disbursement, withdrawal of money pa yan. Yung funds, yung cash, withdrawal of cash. Ibig sabihin, wala ka pang
hindi mo pa ginasto yung pera. Kaya mali yung sinabi nila, nilustay nila yung pera in 11 days. Kasi nga, merong video niyan si Angara sa Senate, sa hearing, nung approval yata yon ng 2024 budget ng OVP. Kaya hindi siya humingi ng another confidential fund. So, yun, sinabi doon ni Angara na 11 days is disbursement period o yung pag-withdraw ng fund or cash na inilipat mula sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President. So, yung 19 days is yung obligation period yon. And beyond 11 or 19 days, doon pa nagamit yung pera. Doon pa nasa-serve yung purpose ng pera. Kaya mali yung sinasabi ng mga loyalist at ng mga pinklawan na naninira kay Vice President Sara na nagsasabing nilustay ng Vice President or ng Office of the Vice President ang 125 million in 11 days. Propaganda lang yan. So, ang mali lang ni Vice President Sara is tinanggap niya yung pera na mula sa Office of the President. Yun pala ay patibong na. Kasi may balak na pala silang i-erase ang mga Duterte sa picture. Kasi nga, they want perpetuation in power. It's very obvious naman nung pumutok yung issue about People's Initiative. So, and last but not the least is ang nakakuha ng pinakamababang no trust IC, Cheese Escudero. From June to September, although ascending yung kanyang trend, siya pa rin yung nakakuha ng may pinakamababang no trust rating. From 5% noong June 2024 at naging 8% nitong September 2024, nitong huling Pulse Asia survey. So, ayun mga kababayan, dyan po nagtatapos ang ating paghimay o pagtalakay patungkol sa kalalabas lamang na resulta ng Pulse Asia survey at discussion natin patungkol sa trend ng scores ng bawat top 4 officials ng ating gobyerno. Based on the discussions that we have, mga kababayan, what's your take on this? Don't forget mga kababayan to express your thoughts sa ating comment section down below.